Magandang buhay! Today's recipe, pinaghalong lasa, kaya ang resulta, dobleng sarap. Magluluto tayo ng sinigang na baboy na sinamahan natin ng hipon. Simulan na natin. Magpainit lang ng kaldero o kawali na ating paglulutuan, tapos lagay tayo ng konting mantika, painitin natin saglit. Tapos igigisa muna natin yung ating luya. Yung luya natin ay hiniwa lang natin yan sa maninipis at maliliit na strips. Igisa lang natin saglit, siguro mga 30 seconds hanggang lumabas lang yung lasa at mahalo doon sa ating mantika. Tapos isunod na natin yung ating sibuyas. Yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin to sa katamtamang laki at gigisa natin to hanggang sa maamoy nyo na yung bango ng ating sibuyas. Siguro mga another 20 seconds. Tapos sunod na natin yung ating kamatis. At napakasarap pag medyo hinog yung kamatis na gagamitin natin at medyo may karamihan ng konti. Lutuin lang natin saglit. Hindi kailangan na durugin natin yung ating kamatis. Yung magkulay lang yung mantika natin, then okay na yon. Tapos lagay na natin yung ating pork belly. Gumamit pa ako rito ng pork belly at hiniwa na natin yan sa katamtamang laki. Tapos sangkutsa lang natin siguro mga 3 to 4 minutes para lumabas yung konting taba or katas ng baboy at mahalo doon sa ating ginigisang sibuyas, kamatis at luya. Tapos pag okay na, lagyan na natin to ng patis. Tapos haluin natin ulit. And by the way, para sa kumpletong detalye at listahan ng ating ingredients, sinulat ko po sa description box. Tapos lagyan natin to ng 1.5 litrong tubig. Ngayon, depende po yan sa inyo. Kung maraming kakain, dagdagan nyo na lang sabaw para ma-enjoy naman ng lahat. Tapos gagawin natin dito ay palalambutin lang natin yan. Takpan natin and simmer natin for 40 minutes. After 40 minutes, lumabas na yung taba, nagmantika na yung ating sabaw. Naku, ang ganda na ng kulay. Sunod na gawin natin dito, lagay na natin yung ating labanos. At syempre, inuna natin yung labanos kasi medyo yan yung gulay ng sinigang na medyo may katigasan. Tapos sinamahan na natin ng green chili para magkaroon ng konting anghang. Pero kung gusto niyo talaga ng mas maanghang, lagay kayo ng siling labuyo. Tapos, pinalambot lang natin yung ating white radish for about 3 minutes. Tapos, sinunod na natin yung ating talong. Yung talong naman natin, takpan lang natin to for another 2 minutes. Then, after 2 minutes, hindi pa yan gaano kalambot yung ating talong. Sunod na natin yung ating sitaw at saka yung ating okra. Tapos gagawin natin dito ay tatakpan natin ulit for another 2 minutes para sabay-sabay na silang lumambot. Then after 2 minutes, medyo hindi pa malambot yung ating mga gulay pero okay lang kasi may ilalagay pa tayong kangkong. Tapos pag nilagay na natin yung kangkong, gagawin natin dito dahil leafy vegetable lang yan, takpan natin for about 30 seconds. Tapos after 30 seconds, lagyan na natin to ng lagay na natin yung ating hipon. At medyo katamtamang laki lang yung hipon natin. Tapos sabay na rin natin yung ating tamarind premix. So hindi na ako naglagay ng asin dito kasi pag gumamit tayo ng tamarind premix, may alat na yon. At tikman nyo kung medyo matabang pa sa inyo, dagdagan nyo na lang ng patis o di kaya ng konting asin. Dissolve lang natin yung ating premix. Haluin natin saglit. Tapos gagawin natin dito ay tatakpan natin at sisimmer lang natin for about 3 minutes. Tamang-tama lang yun na maluto yung ating hipon. At lipat na natin sa ating serving bowl at magsandok na ng maraming kanin at siguradong mapaparami tayo nito.
At sigurado po akong nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to. Kaya please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Danlep.